Minsan may mga nagtatanong, dahil mukhang maganda naman ang package, hindi nila alam kung ano ang dapat piliin. Ang iniiwasan ko ay ang mga pagsusuri na may mataas na radiation exposure pero halos walang makukuhang benepisyo. Sa halip may isang bagay akong palaging ginagawa, simple, tumpak at walang radiation exposure. Sa katunayan, iyon ang paraan para makatipid ka ng pera sa katagalan. Ang karaniwang medical check-up ay hindi para suriin ang kalusugan. Ito ay para sa pagsusuri ng sakit. Tinitingnan nito kung may sira na ba sa estruktura ng katawan. Iniisip ng mga tao na mga pasyenteng may cancer sa atay ay tiyak na may napakasamang resulta sa blood test para sa liver enzymes. Hinding-hindi po. Maganda ang resulta ng blood test ng mga pasyenteng may cancer sa atay. Dahil kung ito ang atay at may maliit na cancer dito ang natitirang bahagi, ay mga normal na selula pa rin kaya't gumagana pa rin ito ng normal. Ngunit habang ito ay unti-unting lumalaki, sabihin nating 70% na ng atay ay apektado ng cancer. 30% na lang ang normal na selula ng atay na natitira, hindi ba? Doon na magsisimula ang problema. Kung tumaas ang iyong liver enzyme sa blood test at may fatty liver inflammation cirrhosis o liver cancer, hindi na ito isang health check-up, di ba? Isa na itong disease screening. Kaya hindi ka dapat matuwa dahil lang sa hindi pa nasisira ang atay mo. May isang ganoong pasyente na dumating kanina. May lung cancer siya, medyo may edad na. At sinabi niyang buong buhay siyang nag-ehersisyo at nag-aalaga sa kanyang diet. Nang tingnan ang kanyang blood test, lahat ay normal. Lahat ay normal. Pero may cancer siya. Posible pa rin magkaroon ng cancer kahit ganoon. Alam niyo ba, kapag kumuha ka ng blood test, makikita mo ang iyong resulta at sa tabi nito ay mayroong range. Iniisip ng maraming tao na ito ang normal range. Kahit sa mga profesional sa medisina, marami ang nagsasabi na, okay, malinis po kayo, basta't pasok sa range na iyon, tingnan ninyong mabuti. Pag uwi ninyo sa bahay, tingnan ninyo kung ano ang nakasulat doon, reference value o standard value. Ang ibig sabihin niyan, halimbawa, mga 15 taon na ang nakalipas sinimulan sa ating bansa ang pagsusuri sa protein concentration sa dugo ng mga tao. Kailangan nilang magtakda ng pamantayan, di ba? Kaya karaniwan, sa tulong ng mga health center, kumuha sila ng datos mula sa humigit kumulang 300,000 katao at lumabas ang isang bell curve. Ang ibig sabihin niyan ay 95% ng populasyon ay pasok sa loob ng range na yon. Ang mga taong nasa labas niyan ay nasa magkabilang dulo ng 2.5%, di ba? Malinaw na may malubhang problema ang mga taong ito. Pero ano ang sistema sa ating bansa? Meron tayong pambansang health insurance, di ba? Kung pasok ka sa 95% na yon, hindi ka maaaring sumailalim sa karagdagang pagsusuri o paggamot. Kailangan mong lumabas sa range na iyon. Pero kapag lumabas ka na roon, para ka nang tumawid sa ilog na hindi na mababalikan ang ating kalusugan, ay parang ganyan, di ba? Kung ihahambing sa isang spring, kung uunatin mo to ng kaunti, babalik pa ito sa dati. Pero kung ganito mo na ito, uunatin, hindi na ito babalik. Ganoon din sa diabetes. Ang normal na fasting blood sugar ay 99. Kung ang resulta mo ay palaging nasa 98 o 99, mayroon ng problema sa functional level, dapat nang simulan ang paggamot sa puntong iyon. Pero sa ating bansa, sasabihin lang, ayusin po ninyo ang inyong diet at mag-ingat. Pre-diabetic stage po ito, bumalik na lang kayo sa susunod. Ganyan ang sasabihin. Pagkatapos, ang resulta mo ay naging 110, halika po. Isa na kayong pasyente. Bibigyan ka na ng gamot. At para sa taong iyon, napakahirap nang bumalik sa dati niyang kalagayan. Lalo na sa mga national check-up, iniisip ko, sayang naman bakit hindi pa nila damihan ang sinusuri kapag kumukuha na rin lang ng dugo. Sa tingin ko sana hinga nila ng pahintulot ang pasyente at singilin ng mga 5,000 piso para mas marami ang masuri. Masyadong kaunti. Ang karaniwang tinitingnan ay 2 o 3 liver enzymes, protein, creatinine, white blood cells, platelets, at minsan hindi pa kasama ang kolesterol. Mga 5 o 6 na bagay lang. Simula ngayong taon, may mga panuntunan na ipinadala sa mga ospital
na hindi maaring magsuri ng higit sa 10 o 15 na item sa isang pagkakataon. Ngunit problema rin ang mga pasyente. Halimbawa na lang sa mga may cancer, kapag pumunta sila sa isang malaking ospital para sa blood test, karaniwang 2 tube ng dugo ang kinukuha. Isang CBC at isang para sa blood chemistry, 2 ang kailangan para masuri ang lahat. Magaling ang mga malalaking ospital. Pero alam nyo ba na sila ang pinakakakaunti ang sinusuri? Ang mga malalaking ospital ay mahigpit na sumusunod sa mga itinakda ng health insurance. Para makalabas sa mga panuntunang iyon, kailangan munang magsulat ng justification letter at humingi ng pahintulot. Ang mga pasyenteng may chronic hepatitis ay sumasailalim sa blood test at ultrasound kada 6 na buwan, di ba? Sa tingin ko, kapag sinusuri na rin lang ang liver enzymes, sana isama na rin ang thyroid at iba pang bagay, pero atay lang talaga ang tinitingnan nila. Maraming tao na habang buhay nang nagpupunta sa malaking ospital para sa kanilang hepatitis, pero ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng kumpletong medical check-up. Kaya kapag tinanong bakit hindi po kayo nagpa-check up noon pa, ang sagot nila, akala ko po kasi dahil sikat na doktor naman sa malaking ospital ang tumitingin sa akin kada 6 na buwan at nag-ultrasound, sinuri na niya ang lahat. Pero atay lang po niya ang sinusuri. Naku, maraming ganyan. Last year po, nagpunta ako sa isang malaking ospital, gumastos ako ng 100,000 piso para sa kompletong check-up at sinabi nilang malinis ako. Ang ibig sabihin niyan ay hindi literal na malinis ang katawan mo. Dapat mong intindihin ito ng ganito, halimbawa sa isang check-up package na nagkakahalaga ng 50,000 piso, marahil sinuri nila ang 10 pinakakaraniwang sakit sa ating bansa. Hindi naman nila kayang suriin ang lahat ng sakit, di ba? Ang 100,000 pisong package ay marahil 30 sakit ang sinuri. Ang 150,000 pisong package ay 50 sakit. Ganyan ang ibig sabihin. Ang resulta ay hindi ka lumampas sa reference range. Ang ibig sabihin, hindi ka pasira. Walang nakitang ebidensya ng pagkasira. Kaya ito ang gusto kong irekomenda. Kapag nagpapa-medical check-up, gawin ng isang tunay na health check-up. Tinitingnan mo kung may sakit na at sira na ang katawan mo, di ba? Hindi dapat ganoon. Dapat mong tingnan kung gaano ka kalusog. Halimbawa, gaano karami ang nutrients sa iyong katawan tulad ng vitamin B complex. Gaano karami ang free radicals na nabubuo sa iyong katawan. Gaano kataas ang iyong antioxidant capacity. Gaano kalakas ang iyong immune system. Kapag mataas ang mga ito, doon ka masasabing malusog, di ba? Ang mga hindi kasama sa national check-up tulad ng ultrasound o endoscopy, siguraduhin isama ninyo. Sa katunayan, iyon ang paraan para makatipid ka ng pera sa katagalan. Ang may mataas na radiation exposure ay marahil ang PET-CT. Sinasabing ang isang PET-CT scan ay may exposure na 25 hanggang 30 millisieverts MSVI. Kaya sinasabi ng mga tao ang isang chest x-ray ay 0.1 MSV. Kung ang x-ray ay 0.1 at ang PET-CT ay 25, ito ay 250 na beses na mas mataas. Ang isang PET-CT scan ay katumbas ng 250 hanggang 300 na chest x-rays. Nakakatakot pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, hindi iyon isang malaking problema. Bakit? Dahil para sa isang ordinaryong tao, ang kabuuang taunang radiation exposure limit ay 1 hanggang 5 mmSV. Ngunit para sa mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na may radiation, tulad ng mga radiologist o nuclear medicine specialists, ang kanilang legal na limitasyon ay 50 mmSV kada taon. Kaya ano ang matututunan natin dito? Sa madaling salita, hindi pa nila alam ng sigurado. Ang sigurado ay may problema talaga ito. Kapag sumabog ang isang atomic bomb tulad sa Hiroshima, agad na nagkakaroon ng problema ang mga tao. Pero sa low-dose radiation na natatanggap sa mahabang panahon, hindi ganoon ang nangyayari.
Pagkatapos ng 10 o 10 taon, tumataas ang insidente ng ilang partikular na cancer. Karamihan ay blood cancer, thyroid cancer, at ilang uri ng breast cancer. Nang mangyari ang pagsabog sa Chernobyl Nuclear Power Plant, pinag-aralan nila sa loob ng 20 taon ang mga batang na-expose sa radiation kumpara sa mga batang mula sa parehong lahi na nakatira sa malayo at hindi na-expose. Napag-alaman nila na ang mga batang na-expose sa radiation ay may mas mataas na insidente ng thyroid cancer na may statistical significance. Ganun yun. Kaya't hindi mo kailangang masyadong mag-alala sa radiation mula sa mga pagsusuri para sa medical check-up. Kailangan nating mag-isip ng makatwiran ang paggamit ng radiation para ma-diagnose ang mga sakit sa ating mga internal organs ay isang malaking pag-unlad. Kaya't kapag talagang kailangan dapat itong gawin pero hindi mo kailangang sumailalim sa radiation exposure nang walang dahilan, hindi kailangan gawin ito ng madalas at walang kabuluhan. Ang iniiwasan ko ay ang mga pagsusuri na may mataas na radiation at halos walang benepisyo. Mga bagay na hindi dapat gawin sa isang medical check-up. Para sa akin, ang una ay ito, sige, ngayong magpapa-check up na rin lang ako, magpa-PET scan na tayo para makita ang buong katawan. Ito raw ang pinakatumpak. Iscan natin ang buong katawan para malaman kung may cancer. Nagkakahalaga ito ng higit sa 50,000 piso at iniisip ng mga tao na dahil mahal ito ay maganda. Ito ay isang kamangmangan. Bakit una mataas ang radiation exposure? Kahit ang mga pasyenteng may cancer ay isang beses lang sa isang taon nagpapa-PET CT. Walang problema kung magpa-PET CT ka ng 1 o 2 beses sa isang taon. Pero ang totoo, ang PET CT ang pinaka hindi tumpak na pagsusuri. Ang ginagawa ng PET CT ay inaalam kung aling mga selula ang aktibo. Halimbawa, kapag nagpapa-PET CT, bibigyan ka ng maliit na dextrose na may radioactive tracer. Dahil ito ay glucose sa loob ng 20 segundo, ay kakalat na ito sa buong katawan. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng lahat ng selula ay glucose, di ba? Lahat ng selula ay mag-aagawan dito. Ano ang mangyayari? Ang pinakamalakas na selula ang makakakuha ng pinakamarami. At ano ang mga malalakas na selulang iyon? Karaniwan ay mga cancer cells o mga selula na may chronic inflammation. Pagkatapos ma-absorb ito, kukunan ka ng gamma camera at iyon ang PET scan. Kung may nakitang itim na marka sa iyong leeg, ano ang ibig sabihin noon? Mayroong grupo ng mga malalakas na selula na gumagamit ng maraming enerhiya sa lugar na iyon. Ito ba ay cancer sa balat, esophagitis, laryngitis, cancer sa esophagus o baka cervical disc problem? Hindi natin alam, di ba? Kaya para malaman ang 3-dimensional structure, pinagsasama ang PET image at CT scan at iyon ang tinatawag na PET CT. Sa 3-dimensional view, malalaman mo, ito pala ay sa esophagus. Ngayon, alam mo nang may kahina-hinalang bagay doon. Pagkatapos, gagawa sila ng CT, MRI o biopsy para malaman kung ano talaga iyon. Kaya ang PET CT ay isang pangkalahatang pag-scan lamang. Kaya para kanino ito makabuluhan, ginagamit ito para sa mga pasyenteng may cancer pagkatapos ng operasyon upang i-scan kung may kumalat na sa lymph nodes o sa malalayong bahagi ng katawan. Halimbawa, sa isang pasyenteng may breast cancer, kung may nakitang kumikinang sa itaas ng collarbone sa PET scan, iisipin nila baka kumalat na sa lymph nodes dito. Sa mga ganitong kaso, ito ay isang kapakipakinabang na pagsusuri. Ngunit ang paniniwala na ito ay tumpak na susuriin ang buong katawan sa isang regular na check-up ay isang malaking pagkakamali. Kaya masasabi nating walang gaanong kabuluhan iyon. Ang pangalawang bagay na walang gaanong kabuluhan sa tingin ko ay ang disc CT scan. Ang pagkuha ng CT scan para sa disc sa isang medical check-up ay walang gaanong saysay. Kung dati ka nang nakakaramdam ng sakit sa leeg, balikat o likod. Sige, ngayong magpapa-check up na rin lang ako, magpa-CT scan, na kaya ako, papakuha mo ng CT ang iyong cervical at thoracic spine. Walang kabuluhan iyon. Kung masakit ang iyong likod o balikat at nagpatingin ka sa isang orthopedic surgeon at sinabi niyang kailangan nating gawin ang isang detalyadong pagsusuri, doon mo ito dapat gawin.
Sa ganoong kaso, sakop pa ito ng health insurance. Pero kung gagawin mo ito sa isang medical check-up, 100% kang magbabayad mula sa sarili mong bulsa at wala kang makukuhang benepisyo. Ganon din sa abdominal CT. Ang abdominal CT ay kailangang gawin gamit ang contrast dye. Kung wala, maitim lang ang lalabas at hindi mo malalaman kung ano ang... Karaniwan ng CT na may contrast dye ay may dobleng radiation exposure kumpara sa isang regular na CT. Siyempre kahit ganoon ang exposure ay nasa 10 SB lang o hindi aabot ng 20. Pero bakit ka magpapascan ng walang dahilan, di ba? Kung talagang kailangan, halimbawa, sa isang medical check-up, nagpa-ultrasound ka at may nakitang bukol sa iyong bato at hindi sigurado kung ito ay benign o malignant. Sa ganoong kaso, kailangan mong magpa-CT scan. Lalo na ang coronary artery CT scan para sa puso, ang radiation exposure nito ay nasa 18 MSV. Kaya para sa isang taong bata pa, walang high blood pressure at normal ang ECG, kailangan pa ba niyang gawin iyon? Kung medyo mataas ang iyong presyon at may kakaiba sa iyong ECG. Noong nakaraang taon, mas makabubuting sumailalim sa isang treadmill test para masuri ng maayos ang function ng puso o isang heart ultrasound para tingnan kung gumagalaw ng maayos ang mga balbula. Pero para sa isang taong walang anumang problema, hindi na kailangan pang magpa-heart ultrasound at lalo nang hindi kailangan ng coronary artery CT scan. Siyempre, ang mga taong may dating kasaysayan ng sakit sa puso ay dapat itong gawin. Ngunit ang mga taong iyon ay karaniwang inirereseta ito ng kanilang cardiologist. Ang mga pagsusuring maaaring gawin sa ilalim ng health insurance na ginagawa sa isang medical check-up ay dapat pag-isipang mabuti at ang pagkuha ng brain CT o brain MRI sa isang medical check-up. Wala rin itong gaanong katuturan. Bakit? Dahil kung may pinaghihinalaang neurological symptoms ang isang neurosurgeon o neurologist, ay mag-order ng brain CT o MRI sa ilalim ng health insurance. Ang mga makikita lang dito ay brain tumor stroke o cerebral hemorrhage at ang mga iyon ay may mga sintomas na, di ba? Kung wala kang nararamdamang anuman, bakit mo ito gagawin? Minsan may mga nagtatanong, dahil mukhang maganda naman ang package, hindi nila alam kung ano ang dapat piliin. May isang bagay akong palaging inirekomenda. Walang radiation simple at tumpak. Ultrasound. Ang ultrasound ay gumagamit ng tunog para magsuri, di ba? Hindi ito radiation. Kaya't magpa-ultrasound na lang kayo sa iba't ibang parte. Ipa-scan ang thyroid, ang suso, ang tiyan. Maraming nakikita sa abdominal ultrasound, di ba? Nakikita ang atay, abdulapay pali, lahat nakikita. At para sa mga lalaki, magpa-ultrasound din ng prostate. Magpa-ultrasound na lang kayo sa iba't ibang parte, isang beses sa isang taon. Kapag lumampas ka ng 40, magsisimula nang lumabas ang mga nodules sa iba't ibang lugar, mga benign nodules. Iyon ay magbibigay sa iyo ng babala para maiwasan ang cancer. Pangalawa, magpa-endoscopy ng mas madalas. Kailangan ninyong magpa-colonoscopy. Wala nang mas tumpak na pagsusuri kaysa sa endoscopy, di ba? Pero may mga taong ganito. Naku, mahirap pagkatapos ng endoscopy kaya nagpa-upper GI series na lang ako. Iyon ay isang lumang paraan. Ang endoscopy ay maganda dahil direkta mong nakikita at sa mga national check-up kapag sinabing colon cancer screening, iniisip natin na colonoscopy ang gagawin pero ang totoo fecal occult blood test lang ito. Kung may dugo sa iyong dumi, agad kang pupunta sa emergency room dahil sa takot, di ba? Pero ang ginagawa nila ay tinitingnan kung may hidden blood sa dumi. Kung mayroon, maaaring ito ay dahil sa anal fissure, almoranas o colon cancer. Pero kung may dugo nang lumalabas sa iyong dumi, malamang na malala na ang colon cancer. Kapag positibo ang fecal test, doon ka lang bibigyan ng libreng colonoscopy ng gobyerno. Huwag nang hintayin iyon, gumastos ka na lang ng sarili mong pera para magpa-colonoscopy. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mataas na insidente ng colon cancer, di ba? Ang simula ng colon cancer ay ang mga polyp. Kailangan lang tanggalin ang mga polyp sa tuwing may lilitaw. Sa panahon ngayon, kahit mga kabataan, ay maraming polyps na nakikita sa colonoscopy.
Sa tingin ko, kasing dami na ito ng mga kaso ng fatty liver. Hindi kailangang magpa-colonoscopy taon-taon. Bakit? Dahil ang stomach cancer ay maaring mabilis na umunlad mula sa chronic atrophic gastritis. Ngunit ang mga polyp sa colon ay karaniwang inaabot ng 5 hanggang 10 taon bago maging cancer. Kaya ang rekomendasyon ng mga eksperto ay 5-Lion-3-1. Kung nagpa-scan ka ngayon at walang nakitang polyp pagkatapos ng 5 taon ulit, kung may nakitang polyp pagkatapos ng 3 taon, karamihan kung hindi mo babaguhin ang iyong lifestyle, lalo na ang iyong diet o timbang, may lilitaw na namang polyp pagkatapos ng 3 taon. Kung may risk factors ka tulad ng maraming kaso ng colon cancer sa pamilya, kung sobra ka sa timbang obese, may high blood pressure o diabetes, mas mabuting magpaskan ka taon-taon. Para sa upper endoscopy, simula sa mid-30s karamihan ay may gastritis na. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa maaalat at mamantikang pagkain, di ba? Para sa upper endoscopy, kapag lumampas ka ng 40, gawin mo na ito taon-taon. May isang bagay akong palaging inirekomenda. Ito ay ang MRA. Ang MRA ay kombinasyon ng MRI at angiography. Kaya makikita mo ang mga ugat sa iyong utak. Mahirap suriin kung mayroon kang blood clot o kung kumapal ang iyong mga ugat. Ang mga ugat sa puso ay hindi madaling makita sa imaging, kaya kailangan ng angiography kung saan ipinapasok ang isang catheter sa singit. Bukod sa mapanganib ito, mataas din ang radiation exposure. Karaniwan itong ginagawa bilang pagsusuri at paggamot sa mga pasyenteng isinugod sa ospital dahil sa atake sa puso para buksan ang bara. Hindi mo ito maaaring gawin bilang bahagi ng isang regular na check-up, di ba? Pero sa utak, hindi mo kailangan gawin iyon. Sa pamamagitan ng MRA, makikita mo ang lahat ng ugat sa iyong utak. Sa isa sa bawat 40 o 50 katao, mayroong aneurysm. May umbok sa ugat. Dahil may umbok, maaari itong pumutok. Walang anumang sintomas, tapos bigla na lang itong puputok na maaaring magresulta sa kamatayan o habambuhay na kapansanan. Kahit isang beses lang sa iyong buhay, sa edad na 40, subukan mong magpaskan. Tandaan, isa sa bawat 40 o 50 katao ay tiyak na mayroon yan. Kung maliit pa lang ang sukat, imomonitor ito taon-taon. Kung medyo lumaki, na mayroong procedure na tinatawag na embolization, kung saan nilalagyan ito para maging patagulit. Sa gayon, wala nang panganib na pumutok. Mayroong humigit kumulang 10 tumor markers. Karamihan ay para sa cancer, sa atay lapaytian, colon baga cervix at ovaryo. Pero alam nyo ba, lahat ng pagsusuri ay may tinatawag na sensitivity at specificity. Ang sensitivity ay ang kakayahang matukoy ang sakit kapag naroroon ito. Ang specificity ay ang kakayahang matukoy na walang sakit kapag wala naman talaga. Walang pagsusuring 100% tumpak. Sa aming ospital, puro pasyenteng may cancer ang dumarating, di ba? Pero ang nakapagtataka sa mga bagong diagnose na pasyente, mga 10% lang ang may mataas na tumor markers. Kaya dapat ninyong malaman na kailangan munang lumala ang sakit bago tumaas ang mga ito. Kapag nagpa-check up, sinusuri ang mga tumor markers. Sa tingin ko, dapat itong gawin. Dahil kahit ang cancer ay malala na madalas ay wala itong sintomas kaya mahirap suriin lahat. Kaya kahit sa pamamagitan lang ng blood test, dapat matukoy ang mga malalang kaso. Pero kung tumaas ang resulta sa blood test doon na kailangan maghanap, kung tumaas ang PSA na ang normal ay 4 at naging 6 o 8, kailangan ng sumailalim sa transrectal ultrasound CT o MRI. Pero kung normal ang resulta ng blood test, hindi ibig sabihin na ayos, wala akong cancer. Hindi ito ganap na totoo. Ang sabing normal ang tumor markers ko kaya wala akong cancer ay hindi tama. Sa katunayan, ang paggamit ng tumor markers sa blood test para sa screening ng cancer ay hindi gaanong epektibo sa pagtuklas nito. Ano ang kabuluhan nito? Makabuluhan ito para malaman kung epektibo ba ang chemotherapy sa isang pasyente. Pangalawa, kapag tapos na ang paggamot, minomonitor pa rin sila sa loob ng ilang taon, di ba? Sa panahong iyon, makabuluhan ito para malaman kung bumalik ang cancer. Pero hindi ito agad-agad na tumataas sa simula pa lang ng cancer. Kaya
Karamihan sa mga bagong diagnose na pasyente sa aming ospital ay may normal na tumor markers. Ang tsansang matuklasan ng kanser sa pamamagitan nito sa simula ay napakababa. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi masamang isama ang blood test na ito. Bakit? Dahil wala naman itong pinsala. Ang PET-CT ay may mataas na radiation exposure pero ito ay pagkuha lang ng dugo. Ang cancer ay madalas walang sintomas hanggang sa ito ay lumala na. At dahil kakaunti lang naman ang mga tumor markers, sa tingin ko ay makabuluhang isama ito. Matagal na naming ginagawa sa aming ospital na lahat ng pasyente ay sinusuri ang kanilang vitamin D. Sa pamamagitan ng vitamin D level, malalaman mo kung umiinom ba ng supplements ang isang tao o hindi. Ganyan ang alam ng lahat. Ano namang supplements? Kumain ka lang ng maayos, magpaaraw at mag-ehersisyo, tataas na ang vitamin D mo. Lahat iyan ay kasinungalingan. Para makagawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw sa Pilipinas, may mga kondisyon. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador pero kailangan mong magpaaraw kapag pinakamatindi ang sikat ng araw tulad ng 2:00 ng hapon sa loob ng 20 minuto o higit pa na nakalantad ang malalaking kasukasuan tulad ng balikat balakang at tuhot. At kailangan mong gawin ito araw-araw. Magagawa mo ba yun? At ang sikat ng araw na tumatagos sa salamin ay hindi nakakagawa ng vitamin D. Minsan may mga magsasaka na dumarating mula sa probinsya, kulang din sila. Bakit? Dahil ang mga magsasaka ay nagsusuot ng sombrero at mahahabang manggas, di ba? Kaya ang vitamin D at pati na rin ang vitamin B complex, kung hindi ka iinom ng supplements, siguradong kulang ka. Ang mga akademya ay interesado lamang sa macronutrients na gumagawa ng enerhiya, carbohydrates, protina at taba. Sasabihin nila sa iyo kung anong ratio ang dapat mong kainin. Pero iyon ay parang gasolina lang ng sasakyan. Kung walang gasolina, hindi aandar ang sasakyan. Kaya hindi na kailangang pag-usapan iyon. Ano pang sasabihin mo sa isang taong hindi kumakain? Ang gusto natin ay maging malusog, di ba? Ang kalusugan ay nakasalalay sa micronutrients, mga bitamina, mineral at iba pa. Iyon ang dapat ninyong ipasuri. Ito ang langis ng makina ng sasakyan at ang nagpapakasakit at nagpapakalawang sa ating katawan at nagdudulot ng chronic inflammation ay ang free radicals, di ba? Dahil tayo ay humihinga, hindi maiiwasan ang pagbuo nito, pero kailangan itong pamahalaan. Ang nag-aalis ng free radicals ay ang antioxidant capacity. Gaano kataas ang antioxidant capacity ng iyong katawan? Ang pumapatay sa coronavirus, ang pumipigil sa pagbalik ng cancer ay ang iyong immune system, di ba? Gaano kalakas ang iyong immune system? Sa tingin ko, ito ang mga pangunahing bagay na dapat ipasuri. Ang palagi kong idinidiin ay huwag ipagmayabang na wala kang sintomas. Ang sakit ay karaniwang walang sintomas. Kapag lumabas na ang sintomas, isipin mo nang hindi na ito maibabalik sa dati. Kaya't habang wala pang problema, dapat panatilihin ang kalusugan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at siguraduhing magpa-medical check-up. Karaniwan ipinagpapaliban ito ng mga tao at ayaw gawin hanggang sa padalhan na sila ng mga paalala ng kanilang kumpanya o ng PhilHealth. Sasabihin nila, naku, kailangan ko na talagang gawin ito. At karaniwan dagsaan ang mga tao tuwing Disyembre. Kapag ganoong panahon dahil sa dami ng tao, maaring bumaba ang focus ng mga doktor na nagsasagawa ng pagsusuri. Kung gagawin mo ito sa panahon na hindi gaanong abala, mas tumpak na pagsusuri ang makukuha mo. Kaya't huwag nang makipagsiksikan sa huling sandali. Maraming mga diagnostic center pero hindi ibig sabihin na kapag mahal ay maganda na. May mga bagay na kailangan ng eksperto, di ba? Ang endoscopy at ultrasound ay nakadepende sa kasanayan at husay ng taong gumagawa nito. Sa blood test, kahit sino ang kumuha, makina naman ang magbibigay ng resulta kaya hindi ito mahalaga. Ngunit sa ultrasound, maaaring mag-iba ang resubita depende sa anggulo ng pagtingin. At sa endoscopy, depende kung gaano kasanay ang gumagawa nito.
Kaya kung mayroong isang bihasang doktor tulad ng isang radiologist o gastroenterologist, mas maganda